ating ombudsman nung sinabi niyang epicenter ng korapsyon ang Davao City, eh, sa totoo lang, ano na yun parang super late na. Super late na yung pahayag na yon ni Ombudsman Boying Remulla. Pero 'di ba, huli man daw at magaling, magaling pa rin. O huli man daw at magaling na ihahabol pa din. Okay 'yun, 'di ba? Kahit na late na. Actually 2023, 2024 usapan na 'yan, 51 billion ni Pulong sa napunta. 'Di ba? Actually merong bagyo o parang malakas na pag-ulan around 2024 ba 'yun? Nagkaroon din ng mga flash flood. Malaking baha sa Davao City. Oh. Nahanap na dyan yun, yung 51 billion ni Pulong, hinahanap na ng mga Pilipino. Kasi nga, talk of the town na yan. Yung 51 billion na yan ni Pulong. Alam na ng mga Pilipino yan, kalat na nga yan yung 51 billion na yan Ngayon, yung 51 billion ni Pulong, di ba po, yan yung mga budget na hindi pa rin po na ipapaliwanag ni Pulong hanggang ngayon. Kita nyo, 2026 na, saka palang sasabihin ni Boying Remulla yung ganyang bagay. Tapos, nung sinabi ni Boying, mahirap daw imbestigahan ang Davao City. Parang ang nangyari, mahirap imbestigahan yan. Dito na lang tayo kay Martin Romualdez, na kahit na walang ebidensya, kahit na ICI, DPWH, nagsabi, wala pong ebidensya na mag-uugnay sa korupsyon, dito kay Martin Romualdez, pinag-iinitan niya si Martin Romualdez. Ako hindi ko inaano, wala akong kahit anong nararamdaman kay Ombudsman Boying Remulla. Ang gusto ko lang, marinig niya yung hinaing ng taong bayan na napakatagal na niyan. Yang sa Davao City na yan na 51 billion. Ang Davao City, umulan lang ng kaunti, baha. Kayo ba narinig nyo ba Leyte kapag umulan baha, nawawala mga proyekto substandard o kaya itong mga proyekto ng Davao ay konting ulan lang nasisira ang mga dike. 'Di ba meron dun sa Davao City parang 2 buwan pa lang o 3 buwan pa lang nagagawa. Bumigay yung dike. Ibig sabihin substandard. Kakagawa lang sira kagad Parang yun dun sa lugar ni Chavit Singson. Kagagawa lang nung 2 linggo pa lang nagagawa yung dike, nasipak na. Kaya yan po yung dapat sanang titigan na ni Ombudsman Boying Remulla. Ngayon, ito po yung pahayag ni Pulong daw. Pakinggan natin tong sinasabi dito sa balita na ito. Mata ng Agila, net 25 po yan. Pinalagaan ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang ginawang deklarasyon ng Ombudsman na ang kanilang manong lungsod ang epicenter o pinagmulan ng korupsyon ng mga flood control project ng Pilipinas. Buwelta ng kongresista, dapat suriin ng Ombudsman ang lahat ng record ng DPWH at imbestigahan ang lahat ng taon, proyekto, pangalan, partido at administrasyong sangkot. Samantala, hamon pa rin ng mambabatas sa pamalaan na ilabas ang lahat ng ebidensya na mag-uugnay sa kanila kaugnay po dito sa akusasyon ng Ombudsman. Di ba, sabi ni Pulong? Ilabas niyo ebidensya na mag-uugnay sa amin. Paano pa mailalabas? Kung nung sigurong 2023, 2024, 2025, o pag-upo pa lang ni Boying sa Ombudsman, pinaimbestigahan niya na kagad yan, o nung DOJ Secretary siya, pinaimbestigahan niya na kagad yan, hindi na sana malilinis ni Pulong ang kanyang kalat. Tingin ko ngayon, kaya po malakas ang loob ni Pulong na magsabi ng ganyan. Sige, labas niyo yung ebidensya. Kasi, nalinis na Nalinis na po ang ebidensya, nakagawa na po ng mga proyektong nawawala, at yung mga diki na mga nasira noon, o mga ghost project, o substandard project, tsak! Ni-repair na.
Report mula kay TJ Mendoza. Diba, Ate Gina Inglet? Ganun yun eh. Delay na eh. Pinatutsadahan ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na epicenter raw ng flood control projects ang lungsod ng Davao. Sinabi yan ng Ombudsman nang sumalang ang kanyang opisina sa deliberasyon ng House Committee on Appropriations ngayong araw. Ang ecosystem of corruption po mabigat. Mahirap pong pasukin. Mahirap pong kumuha ng impormasyon. Marami hong taong hindi nagsasalita. Pero hindi ko kami tumitigil. Davao po yung ecosystem na aming tinutukoy. Buwelta riyan ni Congressman Paulo Duterte kung seryoso raw ang paghahanap ng katotohanan, dapat raw walang pinipiling taon, pangalan, partido o administrasyon. Dagdag pa ng kongresista, malaki Bugok naman pala kayo eh. Yung pala gusto nyong mangyari, walang pinipiling administrasyon. Eh nung panahon ni Digong, tad-tad ng korupsyon eh. Ayaw nyong paimbestigahan. Tapos ngayon, iimbestigahan, gusto nyong maging mastermind ng corruption, si PBBM. Napugok pala kayo eh. pa rin ang tiwala niya sa ombudsman. Yan ay bilang bantay ng kaban ng bayan. Kesa na raw wag itong padalos-dalos sa pagbibitiw ng salita. Hinamon pa ng kampo ng nakababatang Duterte ang anti-graft body na ilabas ang kumpletong records ng lahat ng taon, proyekto at pangalan ng wala umanong pinipili. Ani Duterte, So, naupo siya dyan 2019 hanggang ngayon, siya pa rin ang congressman. O, kita nyo, ano nangyayari sa Davao. O. Actually nga, ang kapal nga ng mukha ni Pulong na magsasalita ng ganyan eh. Simula nung naupo si Digong dyan sa Davao City, grabe na ang mga pagbaha. So, ibig sabihin, walang ginawa si Digong para masolusyonan ang baha ng Davao City. O, nung 2011, nung nasangkot sa isang insidente si Sara Duterte, nung nanakit siya ng sheriff, ano ang issue noon? May mga namatay doon na flash flood. Inutusan ng korte etong sheriff na kunin na yung lupa. Bakantehin na ng mga squatter yung lupa. Ano ginawa ni Sara? Nagalit doon sa sheriff na sumunod lang sa utos ng korte. Ibig sabihin, 2011 may flash flood, 2019 may flash flood, 2026 may flash flood. So, ibig sabihin, sa buong pamumuno ng mga Duterte sa Davao City, wala silang solusyon sa baha. parang ilang linggo na yata ang baha sa Luzon na hindi pa rin humuhupa. Mukhang mas malubha pa umano ang mga ito kaysa sa tinawag ng ombudsman na 'Di ba? Mas malubha daw ang baha sa Luzon. O bakit? Kanino bang mga ghost project ang nawawala? Sa mga diskaya. Saan may ghost project ang mga diskaya? Kalumpit. Saan yung baha? Kalumpit. Kailan ginawa? Panahon ni Digong. 2017, 2018. Kaya nga nakakulong ngayon sa Malolos si Curly Diskaya. Cebu. Bakit nagbabaha sa Cebu? Karamihan ng mga proyekto diyan, Diskaya ang mga gumawa. Kailan ginawa? Panahon ni Digong. Mga ghost project, kailan na simulan? Mga substandard project, kailan ginawa? Panahon ni Digong. Kaya si Sara Diskaya nakakulong sa Cebu. Tauhan ni Digong Tauhan ng tatay mo yan, si Diskaya. Ang mag-asawang Diskaya. Kaya may mga baha sa Luzon dahil sa tatay mo. na flood control epicenter sa Davao. Pero paglilinaw ni Ombudsman Remulla, hindi pa raw siya umaabot sa konklusyong meron umanong korupsyon sa Davao. Iimbestigan pa raw yan ng kanyang opisina. Naku po, tagal pa niyan. I will not draw that conclusion immediately. Ito po yung pinag-aaralan namin kasi ang mahalaga po, makita namin ang ebidensya sa ground, Your Honor. Ani Remulla, sa Davao raw kasi nabuhos ang malaking pondong pumasok na nakalaan sa flood control noon. Sinusubukan rin ng Net25 News na kunin ang pahayag ng DPWH kaugnay sa mga datos ng flood control projects at ang budget rito ng Davao bago ang administrasyong Marcos. Samantala, humihingi ng karagdagang budget ang anti-graft body para makapag-hire ng karagdagang marshals at para masiguro ang mas ligtas na office space sa mga nag-iimbestiga ng multi-billion corruption scandal na kinasasangkutan ng mga opisyal ng gobyerno at ng mga kontraktor.
Gagawa rin ng komite ang ombudsman na tututok raw sa kung papaano ginagasta ng gobyerno ang panukalang budget. Lusot naman agad ang hiling ng ombudsman na 7.23 billion pesos na halaga ng kanilang budget para sa susunod na taon. Mas malaki yan kaysa sa 6.42 billion pesos na budget nila ngayong taon. TJ. Di ba? Dapat yan na hindi dapat magpatumpik-tumpik ang ating ombudsman. Kasi po baka mamaya nalinis na lahat ni Pulong ang mga korupsyon na nagawa niya doon sa Davao City. Kasi nga po long overdue na yung investigasyon kasi 2026 na eh. Nung pumutok yung 51 billion na 51 billion na issue na yan kay Pulong 2023. Sa loob ng 3 taon, maraming pwedeng magawa si Pulong. Maraming pwedeng repairin, maraming pwedeng tapusin ng mga proyekto sa loob lang ng 3 taon. Kaysa sila po ay magkandaletse-letse, di ba? Sasabihan na nila, gawin nyo na tong proyekto kasi madadali tayong lahat dito, damay-damay tayo dito, tuturo namin kayo mga kontraktor na kayo ang nagkurakot dito. Substandard na mga gawa nyo. Di ba? Ngayon, ang atin pong ombudsman, kailan kaya siya susunod sa tawag dito, yung facts, 'di ba? Facts first dapat eh. 'Di ba po? Kung ang layunin po ay hanapin ang katotohanan sa flood control scandal, dapat pare-pareho ang pamantayan at tingnan po ang lahat ng lugar na may alegasyon ng anomalya. 'Di ba? 'Yun ang tama. 'Yun ang nararapat na gawin po ng ating ombudsman. Baka kakatitig niya kay Martin Romualdez, tong magnanakaw ng kaban ng bayan, yung mga tunay na magnanakaw, nakalaya na. Nakaalis na ng bansa. Di ba po? Ngayon, bakit po Davao ang tinawag na epicenter ng flood control projects scam o mga korupsyon? Ayon po sa ombudsman, tinukoy po ang Davao City bilang epicenter ng flood control corruption at sinabi nitong susuriin ang mga proyekto roon. May mga ulat din tungkol sa malalaking flood control allocation sa Davao at mga proyektong iniulat na hindi natapos o may problema sa lokasyon at pagpapatupad. Kaya ang tanong, kung may ganito mga alegasyon at findings sa Davao, bakit hindi doon ibuhos ang parehong antas ng pagsisiyasat? May mga problemang dapat pong imbestigahan sa Davao. May mga flood control project sa Davao na inuulat na unfinished. Hindi maayos ang lokasyon o hindi nakamit ang inaasahang resulta. Simple lang po ang logic. Kung may nakitang multo sa Davao, doon dapat maghanap ng sagot. Hindi ibig sabihin nito na hindi na dapat siyasatin ng ibang lugar. Ang punto ay dapat pantay ang investigasyon. Kasi iba yung tinitignan sa tinititigan. Ngayon, kamusta naman po ang Tacloban? Para maging patas po, kailangan tignan ng aktual na inspection reports at official findings tungkol po sa mga proyekto sa Tacloban naman. Kung walang nakitang ghost project o substandard project sa isang lugar, dapat ding ipaliwanag kung ano ang konkretong basehan para patuloy itong isama sa isang malaking corruption investigation. Hindi po sapat ang pangalan o political affiliation, dapat ebidensya po ang batayan. Ngayon, dito po sa mga testigo laban po kay Romualdez na kinu-question po ang kredibilidad at may mga kaso na pong sinampa laban sa ilan sa kanila. Kaya mahalaga pong tanungin, may independent documents ba? May financial records ba? May project inspection reports ba? At may mga ebidensya ba bukod sa testimonya? Kung may problema po sa credibility ng witness, dapat itong suriing mabuti bago gawing pundasyon ng isang seryosong kaso. 'Di ba? Tutukan ng Davao, 'di ba? Yan ang dapat na gawin. Kung ang Davao ang tinawag na epicenter, doon dapat hanapin ang katotohanan, imbestigahan ang lahat pero huwag pumili ng target. Facts ang dapat masunod at hindi po personal na galit.
Yan po ang dapat na gawin ng ating ombudsman. Kasi baka mamaya, di ba, etong si Pulong, nalinis niya na ang kanyang kalat, nagawa niya na ang mga proyektong nawawala, at yung mga substandard na repair na. Diba? Bea Beng, hello po. Nanay the Survivor, ayan, hello po. Ate Gina Inglet. Diba? Yan ang tamang gawin eh. Hindi natin maano dito kaya Boying kung bakit ganun nga na ang tinututukan niya si Martin Romualdez. Pero ang tama po talagang gawin ay mas tutukan po ang Davao kasi nandoon po talaga ang pagnanakaw. Andun talaga. Confidential funds nga lang dyan eh. 460 million taon-taon. Taon-taon na. Imagine niyo yun, 460 million, mas malaki pa sa confidential funds ng AFP, ng PIDEA, ng Coast Guard. Isang syudad lang naman yun. Bakit ganun kalaki ang kanilang confidential funds? Siguro, si Sara Duterte, nung nakakapagnakaw ng confidential funds sa Davao at walang kumu-question, akala niya pwede niya nang gawin sa yung nagawa niya sa Davao, pwede niya nang gawin sa buong bansa nung siya ang sa opisina ng Vice President at doon po sa DepEd. Diba? Hindi niya alam, mabubuking siya, may COA doon. So, tingnan natin kung ano ang mga magiging hakbang dito ng ating ombudsman. Inuulit ko, tayo po ay gusto lang nating malaman kung ano na ba ang mga gagawing aksyon ng ombudsman kasi parang ano na po ito, sobrang delay na, sobrang tagal na po nitong korupsyon na ito sa Davao pero parang magi-start pa lang ang ating ombudsman sa pag-iimbestiga. Baka nalinis na po ang kalat, nalinis na ang korupsyon. Sino pa po ang hahabulin diyan?